Hi guys! Ayan, kumusta kayong lahat? Nagbabalik po kami sa Season 2 at panibagong episode ng In the Right Corner. Kasama pa rin si Kuya Dwayne. Almira Shield. Ayan, grabe ang tagal naming nawala kasi nga ang daming nangyari. Di ba? Things happen, life happen. Yes, oo. Pero ang mahalaga naman yung bumabalik, di ba? Nire-ready yung Mm. sarili. Bumabalik kung hindi man baby steps. Tapos Yung iba nga, darating din doon. yung iba nga umaalis, di na bumabalik eh. Ay, walang gano'n, oo. Pero kami kasi nga, sabi ko nga, yung sa mga naka-follow talaga mga kaibigan, medyo ang pinaka game changer talaga namin is, si papa namin alam niyo naman nag-duty na siya sa heaven pero ayun lagi namin siya naalala pero na-realize namin na dapat na naming labanan, hindi naman labanan parang siyempre sa lahat ng mga pinagdaan namin ang dami na naming gustong bagong i-share, Mm. pagkuwentuhan. Imaginin mo kuya yung season 1 nga natin naka 50 episodes pala tayo dun. 50 episodes, tapos hindi ganon kahaba yung panahon na ginugol natin doon sa first season. Kaya, well done nonetheless. Oo nga, Mm. tsaka yung mga nababasa nating comments na lalo sa mga abroad, Oo, yung mga 15 countries yata yung nabilang ko. oo, Ah, na nakikinig 'di ba? oo, Alam mo yung oo. feeling na kahit papaano nagkakaroon ka ng opportunity i-touch yung mga lives nila plus yung feeling na nakaka-relate sila, mas gagawin natin yun ngayon. Oo, at, special ngayon kuya dahil Mm. itong episode na 'to at ang mga susunod pa ay powered by Maono, yan. The season 2 is now powered by one of the best options there when it comes to audio, no? Oo, lalo 'to kuya, ito kasi yung, Maono PD200W hybrid microphone, Kala ayan. nyo kotse lang ang hybrid, ha? Correct, kaya mas malinaw yung usapan. Nakikita niyo 'di ba cordless siya. Oo, Oo, cordless. May pe boom, pero may boom kami. may boom at saka kaya pa rin siya tinawag na hybrid kasi puwede pa rin gamitin yung USB, Mm, XLR, tapos yung wired. ito, katulad nito, medyo nag-struggle lang kami dahil ang sarap pala ng feeling na pro yung mic. Oo, Yung oo, mic. pro eh. Oo, sa panaginip lang namin ito noon. Pero ayan nga at kasama din dun kuya siyempre, gusto kong ipagpasalamat yung bukod kay kuya, si kuya po talaga yung ano naghintay. Alam mo yun, alam mo yung parehas kami ng pinagdaanan pero siya yung mas ma-push kasi napagod na siyang kakahintay dito sa bahay, lagi siya nagpupumada ng hair, pero hindi dumarating sa shoot. Hindi alam mo yun, may mga gano'n talagang feeling pero hindi siya napagod maghintay, so thank you so much. Mhm. And thank you din sa Salem, Oo, kuya. yun yung buong season 1. Oo, If this season powered kami by Maono, no? mm. Almost the entire first season powered kami by Salem. Salem, oo. Oo. Tsaka iba, talagang yung nangangamusta and stuff, ta's may masarap kang higaan, so parang nakakatulong siya sa Oo, view. oo. Tsaka yung alam mo yung Salem sofa ko kuya, si mama Mm. dun lagi, kaya parang lagi kami magkakasama na ngayong matulog. Kaya thank you so much dun. Kaya medyo bengkong maglakad eh. Oo, dahil dahil nagkakasya po siya dun sa sofa. Oo. Kaya thank you so much ano, Salem bed. Hindi lang kayo hari ng tibay, hari pa kayo ng support. Oo. Oh, grabe, grabe. Parang yung sa dami ng pinagdaanan mo, yun at yun ang kasama mo. Totoo pala yung nostalgia na gano'n, 'no? Tsaka pag bibili kayo ng mga mattresses, sofa, kama, put Salem in your options. Correct, Oo, oo. worth it. Very, very worth it. Ayun, nabanggit ko yun kasi talagang thank you. And siyempre sinasabi ko nga sa inyo, literally, someone's watching us. Watching talaga itong aming Halo Mm, solar watches. Halo, thank you so much also, oo. 'di ba? Very, very good quality watch na with features na usually makukuha mo sa mga high-end na mga brands. You can have Halo as well. Oo, tinitingnan ko nga yung mga stress level ko dito minsan, eh, Ako heart heart rate. rate and everything. 'Di ba? Sobrang 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 biglaan lang lahat pero parang feeling ko meron ng need na mag-usap so bigla-bigla lang din kami nag-iisip kaya naman nag-iisip ng pag-uusapan. Kaya naman kuya ang masasabi ko lang ang pag-uusapan natin ngayon, na-bully ka na ba? Sobrang bigat 'no? Sobrang random. Sobrang random nung topic kasi ano naisip ko lang naman 'to kuya kasi nakita ko nga kanina Hmm. nung nag-i-scroll-scroll ako sabi nga ni kuya, "Anong pag-uusapan natin?" Well, ang hirap mag-isip, not until nakita ko yung post nung yung 15-year-old na bata Babatang dun sa babae. oo, sa babae ba siya? Babae yung biktima. Yung sa Quezon City ba something yung 'di ba, biktima siya ng bullying. Ta's parang ako sabi ko kay kuya, "Paano nila 'to nagagawa 'no?" Parang hindi ko alam, o hindi ako conscious na Hmm. may nagaganon ako. Pero kaya sabi ko,
Parang ang sarap lang pag-usapan. Dahil Hmm, feeling ko ang daming makaka-relate. Dahil ang dami namang nabubully diyan na loud na nag-e-express ng nararamdaman nila. Pero mas marami yung tahimik na kinikimkim na lang. correct, correct. Ako, sige. Nabully ako nung Hmm, bata ako. hmm, Isang parang set mm, of parang experiences nung elementary mhm, saka nung high school. So, nung elementary, very vividly ko naalala 'yan mm, kasi kung maalala mo si mama at saka si papa, mhm. mahilig sila mag-ano, yung Bili. magbili ng something na malaki. Mhm, So, kapagka papasok sa school, gusto nila lagi malaki yung bag, ganyan. So, ang ginagawa nila, ipapangutang pa nila 'to, hmm, 'di tayo mayaman nun. mm. Papangutang nila para makabili tayo ng parang stroller bag na Hawk, Ah, baka ah. naman. Um, pero ang nabili nila mama ng sobrang laki. So, pagka sumasakay na sa service nun, Mm, yung mga kasabay natin sa service, may mga tumatadyak sa bag, may mga oo. tumatawa sa bag mo kasi malaki daw masyado yung bag na yun. Pero ako I liked it actually. Ano siya, hindi siya mumurahin tignan, leather Oo. yung bag, kaya okey ako dun. Pero yung bag na yun laging tinatadyakan yun ng mga service mates. And So, yung time na yung pakiramdam mo parang, yun nga, naiintindihan mo na ba dun yung konsepto ng bullying? hindi ko siya naiintindihan pero 'pag ginaganon ako nung araw, yung simula ng araw ko bad na. Parang hindi siya parang kapagka natadyakan na yung bag mo, narinig mo na yung mga pang-aasar sa'yo ng mga bata, Hmm, hindi mo naman masasabi na binubully ka kasi ang just sa naisip mo laro. lang parang hindi, eh, parang ang naisip ko nun, "Anong klaseng araw 'to?" Parang feeling ko Mm, hindi maganda yung araw ko mm, towards the end. Para kang nasimulan ng masama sa araw na yun kasi umaga papasok ka, freshen up ka, kumain ka ng almusal, looking forward to school tapos bubullyhin ka. It did not feel well for me. Tapos nung high school ako, yun tawag sa'kin Fasty. mm, Ang ibig sabihin ng Fasty is mabaho, kasi mukha daw akong mabaho. Kasi hindi ko naman nila lahat 'no, pero sa itsura ko kasi payat, mukhang walang kinakain, mm. ta's maitim. Parang na-bully ako ng mga classmate ko nung first year high school. Pero ako hindi ko siya pinapansin nun kasi kailangan ko magtipid, eh. Maglalakad talaga ako pauwi. Kahit masunog yung balat ko, wala akong pakialam. Mm. Pero ngayon naman, wala. I mean, lagi ko sinasabi 'pag may gustong mag-bully sa'kin, try me. Wow. Oo, kasi medyo mas malakas na yung loob ko ngayon, eh, tsaka may konting pera na rin. Oh, bigyan mo naman ako ng konting niyan. Konti lang, oo, Oo. kaya Alam mo nung pinapakinggan kita, kami kasi ni kuya nung bata kami, I guess na-share ko na 'to sa lahat hmm, ng podcast sa mga previous podcast namin. Kami talaga ano kami, dikit, eh, pero hindi ko o baka hindi ko na maalala na pinagdaanan mo 'yan. Kasi hmm, sabagay magkaiba kasi kami ng karakteristik nito ni kuya, siya kasi yung tahimik, tali-talino, ako talaga friendly, eh. hmm, Pero yung bag namin kung blue sa kanya, pink sa'kin, well, mm, lagi mm, kami magkaparehas. Pero I'm sad na pinagdaanan mo 'yan. Alam mo, hmm, naisip ko nga nung nagkukuwento ka, naalala ko tuloy kuya, dati kasi hindi ko naintindihan nga yung konsepto ng bullying. hmm, Hindi ko talaga siya alam. Ta's parang feeling ko buong buhay ko hindi ko yung ginawa kasi hindi ko siya ginagawa talaga. hmm, Ako yung ano, eh, alam mo 'yan, eh, talagang people person ako kung yun yung tamang term. Madali akong makipagkaibigan and stuff. Pero looking back na-realize ko, lalo with the social media hmm, something hmm, and yung mga tao na napaka-vocal na sa mga mental health nila, ganyan. Meron akong isang classmate nung elementary, diyan din same school, grade 3 to be exact. Hinahanap ko siya sa Facebook, hmm. kasi parang feeling ko, hindi kaya yung ginagawa ko sa kanya pambu-bully yun, alam mo yun? Okey, ano yun, kuwento? Wala, alam mo yung bag niya kasi parang maleta, sinasakyan ko, ta's parang may feeling ka lang na nakakatuwa siyang inisin kasi siya yung parang payat-payat lang, nakasalamin, kaya alam mo kung nanonood ka nito, sorry hindi ko naman naiintindihan na Hmm, bullying siya. hmm, Pero alam mo nung sabi nga nila, eh, mas maiintindihan mo pala 'pag naranasan mo. hmm, Ako, nung bata ako never ko naranasan. hmm, Not that I remember, hindi talaga. Wala, wala. High school, wala. Kasi, ewan, protektado ako ng mga kaibigan. Protektado niya ako dahil kuya ko siya, magkasama kami sa isang school, alam mo yun. Pero alam mo kuya, lately, in general 'to ha, naramdaman ko na, sabi ko nga eh, sa tanda kong 'to, ngayon ko pa naramdaman. hmm, Yung bullying na sinasabi nila na dati, 'pag may mga nag-o-open up about it, yung mga mental health concerns nila. Hindi ko yun ano, yung, "Ay hindi totoo yan," yung katulad ng hindi ko po nilalahat pero 'di ba may iba,
na sinasabi nila, "Ba't naman kami nung araw wala kaming ganyan?" Yung mga Toxic. gano'n. Oo. Ano, eh, naawa pa rin ako na nararamdaman nila, pero mas hindi ko naintindihan yung lalim nun. Hmm. Hindi tulad ngayon lately parang sabi ko, "Bakit?" 'Di ba? Alam mo yung parang, bakit may takoring sumisipol dun? Hindi, parang ewan ko yun. Ikaw ikaw ba kuya, Hmm. parang saan mo tingin nagsisimula yung bullying? Like, anong act? Paano mo nasasabi na you're being bullied, gano'n? Ako ano, siguro based on my observation 'no, nagsisimula yung bullying kapag may power structure, may power difference or perceived power Hmm, difference. So, for example, kapagka nasa workplace ka, hmm, kapagka meron kang katrabaho na mas mataas sa'yo mhm, and emboldened to make decisions mhm, and or feeling niya hindi siya mapaparusahan, merong sense of impunity, chances are nagkakaroon ng bullying. So, for example, kung ako yung katrabaho mo na yon mm, at friends kami ng boss, mhm, something mhm, like that. Or yung boss, hindi kami friends pero binigyan ako ng certain level of authority. As a bully, na-embolden ako to push things around, parang ano 'to, pull my weight around. Kasi feeling ko walang papalag sa'kin kasi mas mataas ako, mas mm, makapangyarihan ako sa'yo or kahit gawin ko 'to sa'yo walang magpaparusa sa'kin. mhm. So, kung may sense of impunity at merong certain level of authority way beyond the others, chances are bullying will start. Siyempre also isama mo na rin dun yung background ng person na binigyan mo ng authority at may sense of impunity. Kung ang background niyan ay lumaki siya sa environment na embolden din ang bullying around. For example, sa family, Hmm. may boljakan, may sagutan, madalas mag-away, et cetera. Yung environment niya, ini-embolden din siya to parang respond to environments outside of that same environment. Oo, ako kuya, in relation lang diyan sa sinabi mo about work, pero hindi ko sinasabi na nararanasan ko Oo, po 'to, oo, oo. Pero alam mo yung ang lungkot lang 'no, Hmm, na minsan yung mga nabubully lalo yung 'yan sa workplace, ang dami kong nababasa, narinig, mga kaibigan, whatever. Kasi nabanggit mo yung may power sila to do so, gawin yun sa'yo. Ang lungkot na hindi ka puwedeng umalis kasi marami kang responsibilidad. correct. Hmm, Alam mo yun, parang minsan yun yung iisipin ko na parang hirap na yung kalooban mo. Dati kasi ako naman, hindi ko nilalahat. Akala ko dati, yung pain lang is physical, eh. 'Pag sinuntok ka, binugbog ka, ay pumalag ka. Pero as long as hindi ka sinasaktan, tiisin mo, ganyan. hmm, Hindi pala siya gano'n. Kaya parang 'pag may mga kaibigan akong naririnig, ang dami niyan, eh, nag-o-open up na ganito, ganyan. Pero hindi sila makaalis. Ang daming forms ng bullying, eh. Alam mo yun, hindi lang physical. Meron akong, isa sa mga boss ko ngayon, nagkuwentuhan kami one time. Tapos nasabi niya na bullying nagsisimula siya 'pag may ina-outcast kang tao. hmm, Tapos sabi ko, "Ah, oo nga 'no." 'Pag ilu-look back mo pala 'pag bata ka 'di ba, alam mo yung feeling na 'pag marami kang kalaro ta's sinabi, hmm, "Uy, wag mong batiyan si Kenken, ah." correct, oo. Ta's 'di ba parang iba na yung feeling na nun. Nung bata ka masarap kasi parang 'pag sinabi lang ng nanay mo na, "Okey na," ganyan. Minsan hindi mo sasabihin sa nanay mo kasi hindi ka papalabasin. Hmm, Ganyan, hindi ka naman pala nila gusto, 'di wag kang lumabas. Pero ngayon parang ang hirap. Tapos nanganganak siya, ta's alam mo yung kanta kuya na ano, magre-resonate siya yung, "I'm still alive but I'm barely breathing." hmm. Gusto mo yun? Hindi, gusto ko lang talaga kumanta kasi ganda ng mic ko. Hindi, paano ba? Tayo kasi, ako paniniwala ko lang naman 'to, hindi Hmm, ako yung hindi 'to parang fully backed by science. Parang feeling hmm, ko kasi paniniwala ko tayong mga tao, wired tayo to always endure. yeah, So, kapagka meron tayong nararanasan at feeling natin kaya natin, we don't get to speak up right mm, away. Kaya may mapapansin kayong mga tao na parang you can perceive that person na matatag, malakas, i-idolize mo, blah, blah, blah. hmm, The problem however is may limit 'yun, eh. Kahit sinong malakas na tao, it will get to a point na mare-reach niya yung limit niya. Kaya bullying for all intents and purposes tied back yan to mental health. Kasi nacha-challenge from a psychological standpoint, nacha-challenge yung tao na yun, yung biktima ng bully to always keep on enduring, keep on parang living on.
Pero kapag naabot na niya yung limit na yun, ito na yung time sasabihin niya na parang, what's in it for me to stay on? Like for example, sa case na binigay mo kanina, doon na siya magsa-start. Is it worth it pa ba na magstay dito? Ang sagot niya, chances are yes. Kasi pag nabully ka sa trabaho, as an example, kailangan mo yung trabaho eh. So, kailangan mong pagtiisin yon. So, namumove ngayon personally yung goalpost mo from your initial limit to another limit kasi kailangan mong magtuloy-tuloy na manatili kasi kailangan ng trabaho. Pero, pag naabot mo ulit yung limit na yon, magtatanong ka ulit, worth it pa ba talaga kahit kailangan na kailangan ko ng trabaho? Pagka umabot na siya dun sa pinaka-nuknukan na yun, ito na yung mental health challenge, eh. Kasi parang, bakit ba ako laging bakit ba kailangan kong mamili kung kailangan kong mag-survive o kailangan kong gawin para sa ibang tao 'tong ginagawa ko kahit binubully ako. So, alam mo na yung dulo nun. Yung dulo nun, people give up. Pero it's not even their doing na mag-give up kasi yung mental state nila is already wired to give up. So kung ano man yung ibig sabihin ng give up na yun, I will give it to to our listeners to interpret, no. Pero there's always a limit. Kaya problem ang bullying na for the longest time hindi na pag-uusapan kasi they think bullying is a simple parang social interaction that you can step away from, 'di ba? Ano siya, social problem siya of wider ranges kasi may mga tao na tinitiis yung sakit eh. So, at dahil yung environment hindi siya tinitignan as a problem, hinahayaang mangyari, 'di ba? For example, yung sa nabasa mo kanina, yung sa balita. Sa tingin mo kung yung environment nung mga estudyante na yon, designed to prevent that, mamamatay ba yung biktima? Hindi. Pero hindi eh, pinababayaang mangyari eh. I mean, sorry not sorry, pinabayaan yung mangyari yun kung saang mang school yun. Correct. Kaya alam mo, parang nung ang dami kong naisip eh, nagtatalon-talon, tapos goldfish ako 3 seconds, so nalilimot ko siya. Pero alam mo yung, naisip ko lang, ito lang, yung dyan sa sinabi mo, yung, yun nga dun sa bata or teenager na nawala. Mm. Parang na-realize ko, no, minsan pala in the midst of yung bullying, bad things na nangyari sa buhay mo, kung meron kang mga totoong tao sa paligid mo, baka somehow maligtas ka eh. Oo. Kasi naiisip ko, alam mo, meron ako ng mga kaibigan, ang dami na po, ang dami kong mga kaibigan na dumaan sa akin, yung mga close to, ganyan, yung gusto na sumuko. Mm. Pero, as long as hindi mo susukuan, alam mo yun, matutulungan mo sila. Pero, ngayon kasi, ang problema, kuya, yung mga tao, natututunan na lang din nilang itago sa sarili nila. Mm. Siguro for some reasons, meron yung takot din sila sa judgment. Pangalawa, ang buong buhay na 'to parang pulitika na, eh, may maniniwala ba sa'yo? 'Pag sinabi mo 'to baka ikaw pa yung may kasalanan. Hmm. Pangatlo, ayaw mong maging burden sa ibang tao. Kahit na kailangang-kailangan mo na, gusto mong maging light ka, ayaw mong maging pabigat sa kanila. Hmm. So, hindi kinikimkim mo siya. Hmm. Tapos ang hirap kaya pala alam mo, oh, 'yan 'di ba naugnay ko na dun sa isa kong naalala kanina. Meron kaming conversation ng boss ko, parang super quick conversation out of nowhere. Parang sabi niya, "Alam mo, iba talaga ang nadadala ng ano, mental health issues." Totoo siya. Alam mo yung ako hindi ako masyadong machika sa boss ko kasi nakakahiya, ganyan. Alam mo kuya talaga yung sabi ko, "Ay sir, opo." Sabi ko, "Totoo po talaga siya." Alam mo yung galing yun sa puso at esophagus ko. Mm. Sabi ko nga kuya, na kahit pala minsan kahit madasalin kang tao, 'pag sobrang bullied ka na, tapos naapektuhan na yung mental health mo, kahit gaano ka kamadasalin, parang kwe-questionin mo existence mo, eh. Hmm. And yun, hindi mo puwedeng sabihin na, mahina ka, ganyan. Dapat 'di ba maniwala ka sa Diyos, whatever. Minsan parang siguro ano na yun, hindi ko alam kung science explanation na yun, yung mga neurons, whatever na tumatakbo sa isip mo. Kasi meron akong kaibigan kuya, sabi niya minsan gumigising siya, umiiyak na siya, eh. Hmm. Papasok pa lang siya, umiiyak na siya, eh. Kasi ang effect ng bullying kasi is ano eh, parang plummeting mental health eh. Meaning, Babagsak siya. Babagsak talaga siya. plummeting mental health. Oo, kasi nga naabot mo na yung limit mo eh. Hmm, Parang yung way mo to deal with bullying is hmm, actually to strengthen your guards up eh. mhm. Pero hindi mo magagawa lahat, hindi mo magagawa 100% yun. Marami kang pinagdadaanan sa buhay, hindi lang sa trabaho. Yun 'Di din. ba? So, I mean, in the end, tao lang din lahat tayo. Mm, So, hindi tayo parang wired tayo to always respond and survive, pero hindi ibig sabihin na we are wired to always survive. oo. So, and it's unfortunate, as simple, not simple, but rather,
as something more prevalent, otherwise ignored as bullying, alam mo yung nangyayari? Either yun nga, yung sa nabasa mo na nategi kasi tinegi siya nung bumubully sa kanya. Or kung hindi man gano'n ka-brutal yung bully mo, yung katawan mo yung dadali sa'yo. Yun din, ang 'Di ganda ba? nun. Siguro I mean, Yung ano, sabi nga ni Doc Geraldine, ang stress nakaka-cancer. yes. Oh, 'di ba? Hindi, alam mo, ang stress, Oo. may effect yan sa physical health mo eh, 'di ba? Mm. Like for example, ako pag stress ako, nagbabalakubak ako, Mhm, 'di ba? mhm. Pero in extreme scenarios, stress can cause heart problems, Ay, sobra. mental health problems, to a point na hindi man bayolente ang bully mo, pero enough yun to push you to jump. Alam mo yung kahit hindi ako parent, titang-ina lang ako, alam mo talagang nakikialam ako, 'di ba sinasabi ko yan sa inyo na dapat turuan yung mga bata na marunong silang magsumbong. Hmm. Kahit yung pinitik pa lang sila, magsumbong na sila